morning mga mare, alas 4 ng madaling araw at kung mapapansin nyo, ang kapitbahay namin ay nagpapakyut na. Char, nagaantay talaga kami dyan ng masasakyan dahil pupunta na kami sa airport bago pa kami maiwan ng eroplano. Tamang emote-emote lang muna at finally, after ng ilang minuto, dumating na si Kuya. Kala ko grab taxi yung nabook namin pero parang ito na yung eroplano. Grabe, sobrang bilis magpatakbo at talagang pinalipad niya hanggang airport. Parang 20 to 15 minutes lang yata nandun na kami. By the way mga mare, nasa Singapore pa din ako ng mga panahong ito tapos lilipat lang kami saglit sa Malaysia tapos babalik ulit sa Singapore. Pak, feeling nasa music video ang kapitbahay namin, Si Auntie Marta talaga yung window seat pero nakipagpalit lang ako sa kanya. Tuluyan na nga pong lumipad ang aming team papunta sa ibang planeta. Ayan ang inyong makikita sa bintana ng aming spaceship at 45 minutes lang makakarating na kami sa ibang planeta. Andito na kami guys sa may Malaysia. Kakarating lang namin. Nandito pa kami sa airport. Kakababa lang nung eroplano Kapagod. Ang daming tao ngayon. See you again mamaya. Grabe yung atake ng escalator nila dito. Ba't ganito to? Sabi ko lalabas lang kami ng airport. Ba't parang papuntang kay San Pedro na to Tignan nyo. Diba akala nyo normal lang? Pag tumingala ka boom, grabe siya Kung hindi ka napagbigyan ng window seat sa airplane, dito ka na lang, Ayan, ang dami pa. Magpakasawa ka sa window seat dito. Wow, after ilang minutes, dumating na rin yung express na sasakyan namin papunta dun sa hotel namin. Mga ilang libong taon na din kasi kami nag-iintay, pero ngayon lang siya dumating Mukha siyang Kamukha niya sino? Si Tangkay. Mukha siyang Tangkay. Nakakalilo, Huwag kayo sasakay ng nakaganto, Nakakalilo talaga. Yeah, kung merong emotion sickness, guys. Mag-emote kayo, ganun kayo, habang nakakasakay. Huwag kayo titingin sa labas, guys. Diba? Kasi express train. So, malamang, mahilo ko talaga dyan kasi tignan mo yung nakikita sa labas. Malakas pa yun dati, guys. Pumunta lang kami sa Malaysia, naging ganyan siya. Wala pa siya maging kwento. Kulang lang naman ko. Ayun, maganda ka dyan, Medyo mapayat ka. Mas ang ganda ng color ng damit mo. Naniwala naman siya, guys. Pangit yan. Alam niya na kasi yung salary ng teacher and biggest na pangit. Guys, ako lang naman taga-video, guys. Maganda ang Ay, yung human tripod ko. Ako yung gorilla pad niya. Tuwan-tuwa ko. Ikaw nagsabi. Yan, after kunwari masaya kanina, hilong-hilo na siya, guys. Wala kami plastic labong dala. Lagi kami plastic labo, tsaka yung kating ko or yung ini-inhale para anti-hilo starter pack ko yun. Kaso wala kami dala kasi kala naman namin, di kayo magsusuka sa Singapore, di kami magsusuka. Tumingin kayo sa labas habang nagbibideo para mahilo din kayo. Kasi i-zoom in ka doon. Doon tayo sa labas mag-zoom yan. Magpakaduling kayo sa labas. Dati may motion sickness. Mahilo rin kayo. Ayan. Okay na? Nahilo na kayo? Bye! Finally, naglanding na ang spaceship sa lupa. 2 p.m. ang check-in time namin, pero kasi 12:48 pa lang, so hindi pa kami pwedeng mag-check-in. Kaya ngayon, kakain na lang muna kami ng lunch para mamaya after namin kumain, pwede na mag-check-in. Lunch time, ito yung ulam namin, Yan. Yan pa, di ko alam kung ano mga tawag dyan. Busy na sa pagkain ng tanghalian ang kapitbahay namin. Walking muna dahil kakatapos lang namin kumain ng tanghalian. So dito muna kami sa labas, Nagwo-walking lang kami. Yan siya. Yan yung view dito, Diba ang ganda? Emote tayo. Lagay natin yung dito. Camera. Ay dito, May nakita kong patungan. Pero I think basurahan to, Tapos mag-emote tayo. Para clip for the video. Nakakapagod, Deadma sa basura. Andiyan ka. Diba? Perfect.
Perfect. Dadaan ako, te. Emote. Dead mo sa basher. Basta nag-e-emote ka, okay yan. Ang ganda talaga dito. Grabe yung mga bansa na iba-iba. Meron sila mga area na talagang eco-friendly, be. Yung mother nature, ganon. Dito pa lang sa ano yan, oh, parang park pa lang nung pinaka-hotel. Kabog ka na. Kaya lang tayo maginit. Siyempre, nasa labas, di ba? Alangan, umuulan ng snow dyan. Tapos, alangan may aircon, nasa labas nga. Ayan, te, oh. Ganda. Ang alog ba? Tama lang yan, mahilo muna kayo. Nagpa-practice pa lang ako mag-vlog, huwag niyo ako i-judge. So, ayun mga te, ito yung room kung saan kami mag-i-stay dito sa Malaysia for 4 days and 3 nights. Ayan. Meron kaming CR, syempre. Saan ka maliligo? Saan ka maglalabas sa sama ng loob? Malamang sa CR, te. Tapos yung CR nila, te, ayan, merong kasamang hair blower. Tapos may free towel na gagamitin nyo lang pero hindi iuuwi. Tapos, syempre, ayan, kasamang, ayun o, yung shampoo and sabon, body wash. Tapos, the shower area, and ayan, may pag-glass dyan. And then, after, ito yung mini kitchen. Yan yung lababo. Yung tubig, te, hindi yan free. Bibili kayo na sarili yung tubig. Tapos, ito, may mini, dito, parang items na pang inom mo ng kape, may pang initan ng tubig, may pitchel, may baso, tas may ref. Yung ref, te, syempre walang freebing pagkain sa loob. Bibili din kayo. Tas after nun, te, ayan, ito yung mini living room. Dito sa part na to, yung TV nila, pwede ka manood dyan, malamang. Tapos yung mga sapatos namin, nakakalat doon. Tas yan, gamit yan ni Ate Meshi. Tas yan, dito yung parang pwede kayong mag-gather around, meeting kinamberloo. Tapos dito naman, te, yung mini dining area. Eto, te, binigay to sa amin kanina kasi compensation nila kasi talagang check-in time is 2 p.m. Parang 2:15 something na, hindi pa kami nakaka-check-in. So, nung nag-check-in kami, ayan, binigyan ng ganyan si Ate Meshi. Yan, yung dining area nila, ayan, may maliit lang na 4 na upuan, which is sakto lang naman sa amin kasi 4 talaga kami. Si Auntie Marta, si Papa, ako, tapos si Ate Meshi. Wala si Seryo, guys, naiwan siya sa bahay. Tagbantay ng mga aso. Ayan, pintuan na yan yung papunta sa room namin ni Ate Meshi. Tapos sa kabila naman yung room ni Mama at saka ni Papa. Tapos yung loob, ito yung loob niyan. Ito yung higaan, te. Isa kami ni Ate Meshi. Dito siya, dito ako. Dito ako sa bintana. Tapos may pa ganyan. Wow. May pa-view. Taray ng pa-view. Ito yung parang cabinet nila, at least open lang. Sasabit mo lang mga damit mo dyan, ganyan. Tapos yan, may vault. Taguan ng mga importanteng gamit. At may bedside table dyan, tapos chargeran. So, ayun guys, pupunta kami ngayon sa swimming pool area. Ito siya guys, ang ganda ng pool area. Grabe, may overlooking view ka pa kapag nag-swimming ka, te. Hindi mataas pala siya. Pero nasa 6 floor tayo pa-level natin lahat ng mga leisure. Ano meron dito? Ano kayong gagawin dito? Baka dito ka mag-zumba-zumba or something. Eksena ka dyan, be. Ito, te, yung itsura ng pool area nila, te. May overlooking ka banda doon sa part na yon dito, oh. Pag dumiretso ka pa dito, yan, pwede kang mag-sightseeing dito at ito yung view mo. Siguro punta ako dito mamayang gabi. Tingnan natin kung ano makikita natin dito ng madilim. Kung maganda ba siya sa gabi or mas maganda ng ganitong oras. Mga ano na ngayon, te, 4 p.m. siguro or 5 p.m. Ganyan. Tapos ayan talaga yung pool. Feeling ko masarap mag-swimming dyan ng gabi. Hindi ko lang alam kung hanggang anong oras bukas yan. Sana pwede ng gabi kasi ayoko mag-swimming ng ganito kainit, te. Pag uwi ko ng Pilipinas, mukha na akong hotdog na sunog. Ang problem lang dito, te, malayo-layo siya sa area ng pasyalan. Kung pupunta kayo dun sa Twin Tower ng Kuala Lumpur or sa city, malayo-layo siya. Parang mga 40 minutes yung travel time, ganyan. Kasi, kumbaga sa Pilipinas, sa atin, sa Cavite, nasa ano kami, parang Tagu area, Manila something, ganon. Manila, tapos parang province area, ganon.
Pero ang, yan te, puntahan natin yung iba pang part ng amenities nila. Hindi ko may naglalaro, ba't may istorbohin? Sa labas lang. Hindi naman tayo makikidaw-daw. Kahit na. Ayun, parang ang daming tao te. Pero dito sa part na to, ayan. Dito, yung parang merong, ano dito, game base, kung tawagin. Ayan, Teo, game base. Meron siyang arcade. Kita nyo na agad, may batang naglalaro. Ayan, oh, may mga arcade. Bumalik kami ng kinabukasan te para lang makapag-video kasi ang daming tao nung time na ipapakita ko dapat sa inyo to. Eh nung pagbalik namin ng kinabukasan, ayan te, walang katao-tao kaya nakakapaglaro ako. Maliban dun sa arcade, meron din silang ganito. Ito te pang 2 players to. So kung mag-isa ka lang sa buhay mo na pupunta ka dito, wag ka na umasang magiging masaya ka. Yung sa arcade pala te, free lang yon, wala kang babayaran doon kahit piso. Tapos dito next, billiards. Tignan nyo naman yung kapitbahay namin, naglalaro ng billiards. Akala mo talaga marunong siya. Maski yung proper na paghawak te nung stick, hindi niya alam. Mga Marites. Ibang language lang. Yan siya. Ganda nung spot dito. Hindi ko napakita sa inyo te na nagpunta kami dun sa may breakfast. Ang aga-aga ko pag gumising dun, sabi ko iba-vlog ko. Ang problema nung sinave ko, akala ko na save te, na-delete pala, hindi na save. Pero ayun, bago kami pumunta sa area na to te at mag-emote-emote dito, nagpunta muna kami sa breakfast buffet na mga 6:40 AM. Tapos bago kami tuluyang gagala, sabi nila mama, ayan, maglakad-lakad daw muna kami dito para naman ma-exercise kami ng kaunti. Perfect yung spot na to te kung gusto mong masaksihan ang sunrise at kung gusto mong mag-muni-muni, emote-emote, isipin kung bakit ka na LS ganon. Kaya ang dami palang tilapia dito. Ayun sila. Oh. Swimming in Wonderland. Ayun isa, umiinom ng water. May chance ba na lilipad yan dito, te? Yung tatalon sila, ganon. Laki nung isa, oh. Sweet and sour ka sa Pilipinas, be. Ang laki niya. Ayan, oh. Parang good for, ano siya, 6 to 8 persons. Ang dami nila dito, Teo. Sabi sa inyo, bawal mag-fishing dito eh. I mean, pwede. Tapos ibabalik mo din sila. Kaya ayan. They don't die. They multiply. I can show you the world. Shining shimmer being splendid. Tell me, princess. Nakailang ikot na ako, hindi ka pa rin lumalabas, be. Ano na, magpapasko at New Year na ulit, oh. Ang tagal. Sa wakas, te, hindi na natutulog yung araw at lumabas na din siya. Nagpakita na, siguro nag-ayos din siya kanina muna bago lumabas kasi ang tagal talaga, te. Kaya nung lumabas na si Haring Araw, napagdesisyon na namin bumalik sa aming room para makapag-asikaso na, te, dahil nga gugora na kami. Nandito kami ngayon, te, sa may Genting Highlands. Para siyang ano, Tagaytay version ng Malaysia. Pero, di ba sa ano kasi atin, sa Tagaytay, meron tinatawag doon na Hacienda Outlet. Yun yung mga bilihan ng mga murang items, ganyan, mga branded. So, ito, para siyang ganun. Dito sa Malaysia. Ganun na ganun yung atake niya, te. Ayan o, tignan nyo. Tapos ngayon, medyo kaunti lang yung tao. Tapos medyo, ano siya, semi-malamig. Yung lamig niya parang, i-rate natin ng 1 to 10. Siguro mga 4, ganon. Hindi siya super lamig, pero medyo malamig. Basta te, para talagang Tagaytay vibes ang atake. May mga part din na ma-fog, ganyan. Tapos mataas yung pwesto. Ganon. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo iba pa naming view dito. Ito yung itsura nung view dito sa may Genting Highlands. O, diba? Sabi ko sa'yo, ti, para talagang Tagaytay yung vibes neto. Kasi makikita nyo, sa part na yan, ang fog-fog din niya. Malayo-layo to, te. Parang mga almost an hour ang biyahe namin dito. Kaya dito kami unang nagpunta talaga. Tapos, te, weekdays pa to. Kaya talagang walang katao-tao. Titignan nyo, parang nagbe-vape yung part doon, oh. Yun, no, lakas ng usok, te. I mean, ng fog. Pag pa ba yan, usok na yan. Parang nagbe-vape yung bandang parte ng mountain nila doon.
After namin mag-picture-picture at mag-ikot-ikot dito sa may Genting Highlands, nandito pa rin naman kami, te. Pero ang nangyari, andito kami nakapila na para sumakay sa cable car. Dahil tatawid kami sa kabilang panig ng mundo. Isa lang ang maipapayo ko, kapag nagpunta kayo dito at sumakay din kayo ng cable car, huwag niyong kalimutang magdala ng plastic kasi, te, nakakasuka. At ayan na, finally, after ilang minuto ng pagpila at pag-aantay, malapit na kami sa katotohanan, nasasakay na kami sa loob, te. Pero, hindi ko nga alam kung meron bang iba pang pagbili ng ticket na yung wala kang kasama. Kasi, te, may kasama kami. Kasi, te, ang daming tao. So, parang isang cable car, kasya ang 8 tao. So, 4 kami, sila mama, sila papa, si ate, tapos ako. Tapos may kasama kaming ibang pamilya. Ayan, te, oh, yun sila yung naunang pumasok. Mga Chinese nga pala yung kasama namin, te. Pero okay lang kasi hindi naman kami magkakaintindihan sa loob kahit magkanya-kanya kami ng daldalan. Eto, te, umaandar na kami. Pakinggan nyo kung anong nangyayari sa loob. Ako nagbibideo lang ako, te. Ito yung itsura ng view namin, te, habang paakyat kami at nakasakay dito sa may cable car. Hindi naman kami spaghetti, pero tumataas kami. Maniwala kayo sa hindi, nakakatakot talaga siya, te, habang nakasakay ka. Mukha lang hindi nakakatakot dyan kasi nasa video lang, te, Pero kapag nandyan kayo mismo, nakakahilo, te, yung galaw ng cable car. Tapos yung mga kasama namin, ang gugulo pa. Yung katabi kong lalaki, ate, tayo ng tayo. Nakalagay na nga dun sa drawing, bawal tumayo. Kuya naman, kung gusto mo nang sunduin ka ni St. Peter, ikaw na lang, wag ka naman sama pa ng iba. Mas maganda yung view sa likod ko, te, compared dun sa nasa harapan. Pero ayan, kung makikita nyo, ganyan nakataas yung inakyat ng cable car na sinasakyan namin, oh. Diba, te, sobrang taas na ng atake namin. Parang pwede na kaming makipag-meet up kay San Pedro. Ayan, te, oh, ito yung binabaan namin. This is the Sky Avenue. Nasaan yung sky? At wala. Diba ang pretty? Tapos marami-raming tao, te. Mamaya daw pagpababa namin, magki-cable car ulit. Parang hindi mo na kaya. Yung binabaan namin, te, mall siya. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa mall na yan. Tapos sa loob ng mall nila, merong theme park. At pag lumabas ka naman ng mall, may theme park din, te. Ayan, te, oh, kung makikita nyo, ayun, may mini Ferris wheel dun sa part na yon. Andyan nakalocate yung theme park at yan yung tinatawag nilang Skytropolis. Eto lang, te, yung clip ng Skytropolis na may papakita ko sa inyo kasi hindi ko alam kung nasan yung ibang clip, te. Parang nawawalay, na-delete, hindi ko talaga alam. Pero natatandaan ko nag-video talaga ako nung nagpunta kami dyan. Pagkatapos namin dun sa theme park, te, naglakad-lakad kami at eto, nakakita kami ng Watsons na color pink. Ate, first time ko makakita ng Watsons na ganito yung itsura at ang masasabi ko lang, ang ganda ng Watsons nila. Sobrang daming makeup na paninda. Ayan, te, tignan nyo yung section na yan. Puro makeup lahat ng nandyan. As in, makeup talaga ang dami. Tapos dito naman sa area na to, mga skincare, ganon. Ate, ang ganda talaga ng Watsons nila. Sana, te, magkaroon din tayo, pero Watsons Blue. After namin doon sa part ng Genting Highlands, dito naman kami, te, nung kinagabihan na. Dito na natin makikita yung tinatawag na Twin Tower. Yung Twin Towers, te, yun yung isa sa mga trademark na talagang nanggaling ka dito sa Malaysia. Late din nagdidilim dito, te, tulad sa Singapore. Kaya ayan, mga 7 PM nila dyan, maliwanag pa. Pero ang ganda, diba, nung mga pailaw, hindi pa lahat yan kasi nga maliwanag pa. Ang hirap hanapan ng magandang spot, te. Sobrang labit kasi namin, Dapat parang malayo ka bago mo kukunan para ayan, kitang-kita siya. Dito lang ako, malapit lang din. Kaya ayan, tapos ang daming tao, te, As in, super daming taong nag-picture. After namin dun, te, sa may Twin Tower area, lumipat kami, tapos dito kami napadpad. Hindi ko alam kung anong tawag dito, te. Kasi mag-o-observation kinember Lusana kami. Kaya lang ang problem, te, may oras lang kasi siya. Tapos, te, diba, gabi na. Kaya ayan. Pero feeling ko mas maganda to pag gabi kasi makikita mo yung buong city or nightlife ng Malaysia. Aakyatin namin yun, Teo. Yun mismong yun, nakikita niyang colorful na yan. Aakyatin namin yan. Kasi bakit? Gusto namin pinapagod yung sarili namin. After umakyat, bababa ka din.
Hindi ko alam kung anong meron dyan, pero ito yung Batu Caves na tinatawag dito sa may Malaysia. Yan, di ba sobrang colorful niya, te? Super colorful ng meron dito. Tapos yan, meron silang malaking Buddha dyan, and ito, and so everything. Sobrang ganda dito, te. Sobrang colorful. Yan, perfect. Oras na para umakyat kami. Ayan, pupunta na kami dun sa may hagdan kanina na colorful na nakita nyo. At bago kami umakyat dyan sa area na yan, may nag-check nung tungkol sa outfit nyo. Reminder lang din pala mga te, kapag pupunta kayo dito, make sure na below the knee yung outfit nyo, tapos may sleeves yung mga top nyo. Hindi pwede yung sleeveless te. Yung outfit ko, nakita nyo, naka-color blue ako. Mamaya, mag-iiba na yan te. Pumunta ka ng aesthetic. Pag-picture ka mukha kang ano. Watermelon. Huwag kasi pagagalitan ka dyan. Sige. Kaya nga na ganyan eh. Umakit ka na. Ayan na yung outfit ko te. Required na bumili ka ng scarf para mag-below the knee siya. So, pinatungan ako ng ganyan te. Mga 10 to 15 ringgit ata. So, pag Philippine peso na sa 200 pesos or 150, ganon. Ito yung loob ng Batu Caves. Ayan. Pag nakaakyat na kayo sa pinakatuktok, ito siya guys. Bakit sa pinakatok-tok baba na kayo ulit? Bahala na kayo kung aakyat kayo, pero ayan siya. Ito may temple. Hindi ko sure if may bayad yan eh. Pero maghuhubad ka sapatos pag pumasok ka sa loob niyan. Tapos ayan pa, may another akyatan dun te. Pag akyat mo dun, wala rin naman masyadong mangyayari. Makikita mo lang yon. Eh, kita mo naman dito. Okay na yan. Tignan mo na lang dito sa area na to. Ito siya, te. Sa pinakataas pa nung Batu Caves. Pag umakyat na kayo, ayan, may ganyan. Tapos ito yung view nyo sa pinakataas. Wait. Ayan, te. Ganyan yung view. Pero, hindi mo ma-appreciate masyado kasi super lapit mo eh. Maganda siya pag sa personal. Pero pag sa camera, parang hindi mo masyadong ma-appreciate. Oh, baby, do you know what that's worth? We'll make heaven a place on earth. Yan yung atake ng kanta. Ayun oh, kakahilo naman to. Ay, mala na kayo dyan. Ito na yung palabas. Ito na itsura pag pabalik ka na galing doon sa loob. Yan na siya sa labas. Ayun oh. Super daming tao, paakyat at super taas pa. Yan pababa, te. Mas maganda yung view pababa. Appreciate mo yung view pababa. At mas madali pababa. Ingat ka lang, be. Baka maging kwento ka. Bababa ka lang galing Batu Caves. Naging kwento ka pa. Yan siya, be, oh. Di ba ang ganda ng view pababa? Pero hindi ka pwede mag-picture na dito kasi against the light. Ayan yung steps natin. Tingnan nyo naman, nakakatakot naman. After namin te, dun sa may Batu Caves, marami pa pala yun te. Hindi lang yung mga pinakita ko sa inyo, yung mapupuntahan nyo doon. As in, kapag dinere-diretso nyo pa yon hanggang sa dulo, marami pa kayong makikitang iba. Tapos marami ding unggoy dun te. Hindi ko lang talaga na-videohan. Nandun kay Auntie Marta yung mga video nun. So, after namin dun te, eto, nandito na kami ulit sa may Petronas Mall, Twin Tower. Or hindi ko na maalala te kung anong mall ba to. Tas yan, bumili lang kami ng mixed fruits nila dito. Ang sarap ng mga prutas dito te sa Malaysia kasi meron sila nilalagay nga na parang powder. Nakalimutan ko yung pinakatawag pero asam yata siya te. Tapos hindi ko ma-describe basta naiiba niya yung lasa ng prutas. Kunwari maasim, okay lang kahit kainin mo maasim basta meron ng asam powder, masarap. Si Ate Meshi yung namimili ng mixed fruits namin dyan. Nilalagay niya na meron yang mangga, dragon fruit, may guava, may apple, kung ano-ano te, ang dami talaga. Tas after te, ayan na, babayaran na namin. Ayan yung nilalagay te na powder para sumarap lalo yung lasa ng fruits na kakainin nyo. Tapos ang masakit, nilagyan ni Ate Meshi dun lang pala sa ibabaw. Tapos te, nilagyan niya pa niyan. Nasa TikTok yung kwento te, kung ano ba yan, bakit niya nilagyan ng bagoong yung mixed fruits namin. Pero masarap naman. At doon na nagtatapos ang journey natin sa Malaysia. Hindi ko na nasama te yung iba pang mga ginawa namin kasi nawawala na talaga yung ibang mga videos ko o kaya minsan hindi ako nagbibideo kapag may pinuntahan kami dahil nakakatamad te. Ganun lang. Lumipad na ulit ang aming team pabalik sa Singapore. Bye mga ante! See you again next vlog!